Mas malupit ito, Giannis Antetokounmpo, ang dream scenario ng Golden State Warriors. Ilang beses na itong binanggit ni Paul George, sukat ang kahinaan ng Warriors, paulit-ulit nilang sinamantala ang paint. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa kabuuan, nanatili ang Golden State Warriors sa kasalukuyang taon sa deadline sa kalakalan na hindi sila nagdala ng isa pang star para makasama ni Steph Curry. Ngunit hindi ibig sabihin na sumuko na sila sa posibilidad na gawin ito. Sa isang kamakailang artikulo mula kina Sam Amick, Jovan Buha at Anthony Slater ng The Athletic, inalam nila ang kasalukuyang sitwasyon ng Golden State na may ulat tungkol sa kung paano nila tinitingnan ang kasalukuyan at hinaharap ng roster na ito. Ito ay hindi nangangahulugang hindi ito babalikan sa summer. Ang The Athletic na sumulat tungkol sa kamakailang ulat mula sa ESPN na nakipag-ugnayan ng Golden State sa Lakers tungkol sa posibleng trade kay LeBron James. Naniniwala pa rin ang mga pangunahing tagapagpapasya ng Warriors na ang longevity sa panahon ni Curry ay nagbibigay pa sa kanila ng ilang taong posibleng mag-contend kung ang roster sa paligid niya ay capable ito. Kung may landas patungo kay LeBron, hindi rin mawawala si Giannis Antetokounmpo ang kanilang pangarap na senaryo, ang paparating na free agent na si Paul George o ang pagbabalik ni Kevin Durant, susuriin nila ito. Ayon sa ulat na ito, nakikita ng Warriors si Antetokounmpo bilang ang kanilang pangarap na senaryo, nakasama na sina Durant at George kung magkakaroon ng oportunidad. Ang nakakaintriga sa ulat na ito mula sa The Athletic ay kasama nito ang isang potensyal na alternatibong ruta para sa Golden State na nangangailangan ng isang matinding offer at mahal na trade. Ngunit, tulad sa muling ipinahayag sa isang pinagmulan ng Warrior bago ang deadline, minsan mas madaling i-develop ang isang star na wing kaysa bumili ng isa na hindi available. Mas mura at mas nakabubusog din, ayon sa The Athletic na sumulat. Ito ang lugar kung saan ang paglitaw ni Jonathan Kuminga ay maaaring maging isang bagay na dapat bantayan. Kung patuloy si Kuminga sa kanyang kasalukuyang landas at ma-develop bilang isang kumpirmadong pangalawang pagpipilian sa tabi ni Curry, maaaring siyang gamitin bilang pangpalit o hindi na kailangan ng Warriors na gumawa ng malaking eksena sa summer para panatilihin ang kanilang open window. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nitong Huwebes, nakapag-put up si Stephen Curry ng isa pang memorable na laban nang siya ay ang naging unang player sa kasaysayan ng NBA na gumawa ng hindi bababa sa 7 3-pointers sa 4 na sunod-sunod na mga laro. Ngunit hindi nakayanan ng Warriors na mapanatili ang kanilang huling pag-asa at natalo sa Los Angeles Clippers sa score na 130-125 sa Chase Center. Nagtala si Curry ng 41 points sa 15 of 31 shooting sa kabuuan na may 9 of 19 sa labas ng arc. May 4 na rebounds at 5 assists din si Curry. Si Brandon Podziemski ay muli pang nakapaglaro sa malapit sa triple-double, nakapagtala ng 25 points kasama ang 7 rebounds at 8 assists. Si Jonathan Kuminga ay patuloy na nagpakita na may 13 points, 8 rebounds at 6 na assists. Nakita na ang Warriors na hawak ang 26-27 ay nagtapos na ang kanilang pinakamataas na 5 sunod-sunod na panalo sa season habang hindi nabigyan ng pagkakataon si Coach Steve Kerr na makuha ang kanyang 500th career victory. Nakalamang ang Golden State sa karamihan ng laro hanggang sa kumplikahin ang mga bagay sa huli sa ika-4 na quarter. Matapos naging leading ang Clippers sa 124-117 matapos ang pangalawang 3-pointer ni Amir Coffey sa laro. Bumalik si Curry sa kanyang sariling 3-off mula sa pass ni Podziemski na mayroong natitirang 55.7 seconds. Sinundan ito sa coast-to-coast drive para makat ang score sa 128-125, ngunit na-fouled ni Andrew Wiggins si James Harden at nagawa ang 2 free throws para ma-close out ang laban. Ito ay ang naging NBA leading 36th clutch game ng Golden State ngayong season na tinutukoy bilang isang laro na may lead na 5 points o mas kaunti na may 5 minuto pa ang natitira sa laro. Narito ang mga mahahalagang aral mula sa laro ng Warriors laban sa Clippers. Si Green ay nagbigay ng takot sa Dubs
Ang mga injury ay malaking hadlang para sa Warriors ngayong season at tila may sandaling magtamo sila ng isa pang suntok nang nakita si Green na nakahiga sa court matapos nakipaglaban kay Ivica Zubac para sa isang rebound sa ikatlong quarter. Si Green ay nasa sahig ng ilang sandali habang nagpapatuloy ang laro sa paligid niya. Nang itinigil ng mga opisyal ang laro, tinulungan si Green na tumayo at naglakad ng mabagal patungo sa locker room kung saan siya ay sinuri para sa concussion, ngunit naging malinaw na nagpatuloy sa laro. Ang pagbabalik ni Green ay malaking naglalaro para sa maraming dahilan. Hindi mahanap ng Warriors ang isang matibay na kapalit para sa kanyang enerhiya at depensa habang naglilingkod si Green sa kanyang dalawang suspensyon at hindi ito nakapagtataka na ang kanyang pagbabalik ay tumugma sa pag-ikot ng Golden State. Kasama ang All-Star break na paparating sa weekend, magkakaroon din ng 6 na araw na pahinga si Green matapos ang laro sa paparating na Biyernes laban sa Utah. Ito ay magbibigay sa kanya ng sapat na pagpapahinga bago magpatuloy ang season sa February 22 kapag ang Golden State ay magho-host laban sa Los Angeles Lakers sa Chase Center. Si GP2 kay PG, si Gary Payton II ay may isa pang magandang laro sa depensa habang nakamatch up kay Paul George. Umiskor ng 7 si George sa unang quarter bago bumaba si Payton mula sa bench at agad tinakpa ng star ng Clippers. Walang puntos si George at mas mababa sa 5 minuto lang siyang naglaro sa ikalawang quarter. Nang magsimula ang ikatlong quarter muli, si Payton ay nasa bench, bumalik si George at nakapagtala ng 10 points upang panatilihing malapit ang Clippers. Sa pagtatapos, nakapagtala si George na may 24 points, 5 rebounds at 5 assists. Ngunit mas naging mahirap para kay George na kumuha ng mga shooting kapag nasa court si Payton. Nakapag-connecta lamang siya sa 5 of 12 shooting matapos makapagtala ng 3 sa kanyang unang 5 attempt sa first quarter. Ang sumunod na aral ay ang depensa sa rim. Bago ang laro, nag-usap si Kerr tungkol sa kahalagahan sa pagdepensa sa ibaba bilang ang kanilang pangunahing susi sa pangkalahatang tagumpay ng Warriors. At mukhang ginawa ito ng mas maaga sa kanyang mga manlalaro, sapagkat ang mga Clippers ay mas aktibo sa labas ng 3 kaysa sa malapit sa bucket sa unang quarter. Kumuha ang Clippers ng 4 na shooting sa 3 at nagtala ng 4 na puntos sa unang 12 minutes. Hindi ito lubos na nakakagulat dahil naglaro sila na wala ang star forward na si Kawhi Leonard na hindi sumali sa laro dahil sa isang karamdaman sa kaliwang adductor. Naging aktibo ang Warriors sa boards, nagbigay lamang ng 2 offensive rebounds sa parehong oras. Ngunit dahil sa advantage nila sa sukat hindi nagtagal, ang Clippers ay nakakakuha ng momentum at sinimula ng pag-atake sa paint na siyang nakitang mas nagtatagumpay na sila kumpara sa first quarter. Hindi nakayanan ng Golden State na mapanatili ang intensidad sa kanilang depensa at lubos na pinakinabangan ng Clippers ang paulit-ulit na pagsamantala sa kanilang dominasyon sa ibaba at na-outscored ang Warriors sa paint sa 56-48. Dati na noong sinabi ni Paul George na sukat lamang ang natatanging nakita niyang kahinaan ng Warriors simula pa man noong una nilang mga paghaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Dapat lang bang manatili ang small ball ni Steve Kerr? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.